Pinapatakbo ni Putin ang Russia na parang padrino ng krimen na may bakas ng marahas na pagkamatay, misteryosong sakit at kahina-hinalang pagpapakamatay. Madumi ang laro ng Russia. Alam ni Putin na natatalo siya. Ang digmaang ipinangakong matatapos sa isang linggo ay papasok na sa ika-4 na taon. Dahil dito, naglalaan siya ng milyon-milyong pera sa mga profesional na mamamatay tao para pabagsakin ang pinakamahusay at matataas na opisyal ng Ukraine. Noong umaga ng Hulyo 10, nilapitan ng nakamaskarang mamamatay tao si Colonel Ivan Voronich sa labas ng kanyang gusali at binaril ng 5 tahimik na bala na agad niyang ikinamatay. Agad tumakas ang mamamatay tao sa bisikleta. Iniwang gulat ang mga saksi. Sa loob ng ilang oras, naglunsad ang SBU ng isang pambansang paghahanap sa kriminal. Ang surveillance at na-intercept na komunikasyon ang nagturo sa 2 dayuhang suspek na kinilala ng SBU bilang mga ahente ng Rusya. Ang mga mamamatay tao ay may eksaktong kaalaman sa tirahan ni Voronich sa kanyang araw-araw na galaw at maging sa loob ng arkitektura ng kanyang bahay. Ang ganitong detalye ay nagpapakita ng dating pagmamanman at paglusot ng Federal Security Service ng Rusya. Kaya ang pinuno ng SBU ang personal na nagbantay sa operasyon para matunton ang dayuhang grupo ng mamamatay tao. Natapos ang paghahanap matapos ang 3 araw ng barilan. Noong Hulyo 13, sinalakay ng SBU ang isang taguan sa Kyiv at napatay ang 2 suspek nang magpaputok sila. Naglabas kalaunan ang SBU ng video ng 2 bangkay na napatay at nakahandusay sa sahig. Matindi pa ring dagok para sa Ukraine ang pagkawala ni Voronich. Ipinanganak sa Soviet Ukraine. Lumaki siya sa panahong hindi pa tiyak ang katapatan sa Kiev. Sumali siya sa SBU noong 1977 bago pa naging bangungot ang digmaan. Sa isang obituary, sinabi ng kanyang kasamahan na si Voronich ay isang taong lumalaban sa kalaban mula pa noong 2014 at isa sa mga nanguna sa isang direksyon sa loob ng serbisyo. Iyan ang sanhi ng maraming problema sa mga Ruso. Si Voronich ang utak sa mga mapangahas na misyon ng sabotahe ng Ukraine. Pinangunahan ang pag-atake sa mga supply. Nag-recruit ng impormante at pinakatanyag ang matapang na pagsalakay noong 2024 sa Kursk region ng Russia. Isang pagsalakay na nagpahinto sa halos 1 taong pagsisikap ng Russia sa digmaan. Isang kahihiyang hinding-hindi malilimutan ng Moscow noong mas maaga sa digmaan nang ang Kyiv ay napapaligiran at ang kaligtasan ng Ukraine ay nakasalalay na lang sa isang higla. Maingat na nagtayo si Voronich ng lihim na selula sa nasakop na teritoryo. Kaya tuloy ang pagdaloy ng impormasyon pabalik sa command ng Ukraine kahit nasa likod ng kalaban. Ginamit ng Ukraine ang kaniyang tauhan bilang mata at tainga upang tukuyin ang mga posisyon ng Ruso at magpatupad ng tumpak na pag-atake na nagdulot ng maraming kaswalti sa Russia. Sa kanyang paggabay, matagumpay na pumasok ang mga espesyal na puwersa ng Ukraine sa lohistika ng Russia at sinunog ang imbakan ng bala. Dahilan para matigil ang pag-usad ng Moscow ng ilang linggo. Para sa intelihensya ng Russia, si Voronich ay isang banta na kailangang alisin anuman ang halaga. Para kay Putin, pangunahing estratehiya ngayon ang paggastos ng milyon-milyon para ipapatay ang utak ng SBU. Alam niyang ang harapang labanan ay magdudulot ng libu-libong sundalong masasakripisyo araw-araw. Mga sundalong hindi pwedeng mawala sa Russia, lalo na matapos ang halos 4 na pagod na taon. Sa totoo, hindi na bago ang ganitong kalupitan. Madalas magpasimuno ng maruming digmaan ang Russia. Matagal nang ginagamit ng Kremlin at dating Soviet KGB ang asasinasyon para patahimikin ang mga kalaban, panatilihin ang kapangyarihan, at maghasik ng takot kahit sa labas ng kanilang teritoryo. Sa ilalim ni Vladimir Putin, isang dating opisyal ng KGB na mabilis na umangat sa ranggo ng sumunod na ahensya nito, ang Federal Security Service naging mas agresibo at mas walang awa pa ang mga paraang ito. Mula nang maupo sa kapangyarihan si Putin noong 1979, nakaranas ang Russia ng nakakabahalang dami ng mga kritiko, tumalikod at maging mga maimpluwensyang negosyante na namatay sa hindi inaasahan at misteryosong paraan. Kadalasan gamit ang bihirang lason, kunwaring pagpapakamatay o walang awang pagpatay kahit araw. Isa sa mga pinakakilalang asasinasyon na iniutos sa ilalim ng rehimen ni Putin ay ang kay Alexander Litvinenko, isang dating opisyal ng Federal Security Service. Matinding kritiko ng Kremlin, tumakas si Litvinenko mula Russia noong 2000 at humingi ng asylum sa Britain, kung saan naging isa siya sa pangunahing kalaban ni Putin sa ibang bansa dahil sa kanyang detalyadong paratang sa Kremlin tungkol sa korupsyon,
koneksyon sa krimen, at mga lihim na laboratorio ng lason ng Federal Security Service mula sa Soviet KGB. Siya ang naging pangunahing target. Noong Nobyembre 2006 nilagyan ng polonium-200 at 10 ang tsaa ni Litvinenko sa isang hotel sa London. Si Litvinenko ay namatay sa isang mabagal at masakit na paraan sa loob ng 3 linggo. Habang unti-unting natutunaw ang kanyang mga laman loob mula sa loob, natukoy ng investigasyon ng Britanya ang 2 ahenteng Ruso na responsable at malamang ay inaprubahan ni Pangulong Putin ang kanilang ginawa. Nagbabala si Litvinenko tungkol sa mga lason mula sa mga laboratoryong minana ng Federal Security Service mula KGB at sinabi niyang maaaring gamitin ito laban sa mga kaaway ng Russia. Sa kasamaang palad, siya ang naging pinakatanyag na biktima ng sarili niyang babala. Nayanig ang mundo sa asasinasyong ito, hindi lang dahil sa brutal na paraan, kundi dahil ipinakita ng Kremlin ang kahandaang gumamit ng nuclear na sangkap sa ibang bansa para takutin ang mga kaaway ng Estado. Ngunit hindi si Litvinenko ang huling target. Noong 2018 muling nagulantang ang mundo nang malason si Sergei Skripal, isang dating double agent ng Russia, at ang kanyang anak na si Yulia sa Salisbury, England, gamit ang nerve agent. Ang Novichok ay isang uri ng chemical na sandata mula pa noong panahon ng Soviet na partikular na ginawa upang makaiwas sa international na pagtuklas ng mga chemical na sandata. Sobrang bagsik nitong umatake sa central nervous system. Sina Skripal at ang anak niyang babae ay muntik nang hindi makaligtas matapos ang ilang linggong kritikal na lagay. Nagbunga ang pag-atake ng matinding international na batikos sa Moscow. Muling tinukoy ng mga awtoridad ng Britanya ang 2 operatiba ng Russian Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie bilang mga salarin. Di naglaon 23 pang ibang diplomatang Ruso na kinilalang hindi idineklarang mga opisyal ng intelihensya ang ipinatapon. Mahigit 20 kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos, Alemanya, Pransya at Canada ang mabilis na sumunod at nagpatalsik ng mahigit 150 diplomatang Ruso. Ito ang naging pinakamalaking sabayang pagpapatalsik ng mga diplomat mula noong pinakamadilim na panahon ng Cold War. Hindi lang doon nagtapos ang paggamit ni Putin ng chemical na sandata. Noong 2020 nilason si Alexei Navalny, pangunahing leader ng oposisyon at anti-corruption na aktivista sa Russia, gamit ang Novichok habang bumiyahe mula Tomsk papuntang Moscow. Mabilis na medikal na tulong at paglikas sa Alemanya ang nagligtas sa kanya. Isiniwalat ng investigasyon ng Bellingcat at iba pang pahayagan ang 8 Federal Security Service operatiba na bumuo ng assassination team sa tangkang pagpatay. Nakakagulat, naloko ni Navalny ang isa sa muntik pumatay sa kanya para umamin sa telepono na nagbunyag ng lalim ng terorismong suportado ng Estado. Dahil sa matapang na desisyon ni Navalny na bumalik sa Russia, siya ay naaresto at nakulong. Noong 2024 matapos ang mga taon ng pagpapabaya, pag-iisa, at pang-aabuso sa isang kulungan sa Arctic, namatay si Navalny sa likod ng rehas sa misteryosong mga pangyayari. Madalas ding target ng mga mamamahayag ang mga anino ng Kremlin na mamamatay tao. Si Anna Politkovska, isang matapang na investigative journalist na nagdokumento ng kalupitan ng Russia at paglabag sa karapatang pantao sa Chechnya, ay binaril at napatay sa elevator ng kanyang apartment sa Moscow noong Oktubre 7, 2006. Nagkataon, kaarawan din ni Putin. Napahiya ng kanyang ulat ang mga awtoridad ng Russia at nagbanta itong mabunyag ang mataas na katiwalian. Bagamat ang mga inupahang gunman ay kalaunang naaresto at nahatulan, ang mga utak sa likod ng pagpaslang ay hindi kailanman tuluyang nakilala. Nag-iwan ito ng sugat sa konsensya ng Russia at nagpadala ng nakakakilabot na mensahe sa media ng bansa. Nakakamatay ang pagsisiwalat ng mga krimen ni Putin. Sa bawat lumilipas na taon, lalo lang pinagtitibay ng mga asasinasyon ang paniniwala na ang kawalang katapatan o kahit ang hindi kanais-nais na katotohanan sa Russia ni Putin ay maaaring maging hatol ng kamatayan. At sa likod ng halos lahat ng madidilim na operasyong ito ay may isang organisasyong kumikilos sa anino, ang Federal Security Services, mas kilala bilang Federal Security Service. Itinatag noong Abril 12, 1975, minana ng Federal Security Service ang brutal na tradisyon ng KGB mula Soviet era at naging pangunahing sandata ni Putin laban sa oposisyon. Nang bumagsak ang panahon ng Soviet noong 1990,
71 ang dating makapangyarihang KGB na kinatatakutan sa buong mundo dahil sa espiya, asasinasyon, at malupit na pagsupil sa mga tumututol ay binuwag. Hinati ito sa mas maliliit na ahensya at panandali ang sinubukan ng Russia ang kapalit na tinawag na Federal Counterintelligence Service o Federal Counterintelligence Service. Noong 1975, napagtanto ni Pangulong Boris Yeltsin na kailangang ayusin muli ang ahensya para palakasin ang kapangyarihan at mabawi ang kontrol sa panloob na seguridad. Noong Abril 12, 1975, naging Federal Security Services or Federal Security Service ang Federal Counterintelligence Service. Namana nito hindi lang ang infrastruktura ng KGB, kundi pati libu-libong bihasang operatiba na sanay sa paniniktik, pagmamanman, at psikolohikal na digmaan noong Soviet. Di tulad ng Western Intelligence at Security Agencies na tutok sa panlabas na banta, kontra terorismo, organisadong krimen, at cybersecurity, ang Federal Security Service ay nakatuon sa kontrol sa politika at katatagan ng rehimen sa loob ng bansa. Lumawak agad ang mandato nito lampas sa seguridad at naging malalim ang impluwensya nito sa politika ng Russia. Sa ilalim ni Vladimir Putin, na dating operatiba ng KGB, ang katapatan ay naging hindi na mapag-uusapan. Mabilis naging personal na kasangkapan ni Putin ang Federal Security Service, walang awang nagpapatupad ng politikal na pagsunod at nagneneutralisa ng mga kalaban sa pagmamanman, pananakot, paninira, at target na pagpatay. Ang pag-angat ni Putin sa kapangyarihan ay lalo pang nagbago sa Federal Security Service. Pagdating niya sa pagkapangulo noong 1979, higit pang lumawak ang kapangyarihan ng ahensya at naging malawak ang impluwensya nito sa politika, negosyo, media, at hudikaturan ng Rusya. Ang katapatan kay Putin ang naging pinakamahalagang bertud, habang ang pagsuway ay itinuring na pagtataksil. Ang mga kalaban ni Putin ay binabantayan, ginugulo, inaaresto, at may ilang misteryosong nawawala. Simula noong matalo ng Russia sa digmaan kontra Ukraine noong 2022, lumawak na ang pangunahing misyon ng Federal Security Service lampas sa mga hangganan ng Russia. Layunin nito ngayon na pahinain ang Ukraine mula sa loob, at ang tanging paraan na alam nila para gawin ito ay sa pamamagitan ng mga asasinasyon at mga kampanya ng paninira. Noong unang bahagi ng 2023, napansin ng mga awtoridad ng Ukraine ang pagdami ng biglaang terorismo, pagsabog, at pag-atake na malayo sa labanan. Mga insidente ng panununog sa military recruitment offices, paninira ng kritikal na infrastruktura, at maliliit na pambobomba sa post office at pampublikong pasilidad. Sa una, tila walang pattern ang mga pag-ataking ito. Ngunit sa mas malalim na investigasyon ng SBU, natuklasan nilang ang mga operatiba ng intelihensiya ng Russia ay kumukuha ng mga lokal na tauhan sa pamamagitan ng mga anonymous na Telegram channel. Nangako ang mga channel na ito ng mabilis na pera sa mga desperadong kabataang Ukrainian na handang gumawa ng maliliit na krimen. Madalas, mas delikado ang ipinapagawa kaysa ipinapakita. Gaya ng kaso ng 19 anyos na si Oleg. Nag-apply si Oleg sa online job ad na nag-aalok ng $1,000 para mag-graffiti sa pader ng istasyon ng pulis. Kaya agad siyang pumayag. Desperado ba siya sa pera dahil sa hirap ng ekonomiya ng Ukraine ngayon? Pero nang buksan niya ang kahina-hinalang bag na ipinadala sa kanya, imbes na spray paint, isang homemade na bomba na may pako at tornilyo ang laman. Sapat ito para magdulot ng maraming biktima. Nang malaman niyang niloko siya para sa teroristang plano, agad nag-report si Oleg sa mga awtoridad. May ganitong kaso sa iba't ibang lungsod. Sabi ng SBU, mahalaga ang estratehikong layunin ng maliliit at mukhang walang pattern na paninira. Nililihis nito ang atensyon at yaman ng mga puwersang pansiguridad ng Ukraine na nagre-resulta sa kahinaang nagpapadali sa mas malalaki at kilalang operasyon ng Federal Security Service. Sa ibang lugar, ang mga Russian na tagapamahala ay unang humihingi ng maliliit na krimen sa mga nire-recruit, tulad ng panununog o paninira, sa kaunti-unting dinaragdagan ang hinihingi. Kapag nag-atubili ang ni-recruit, iniiwan agad ng tagapamahala ang bayad at gumagamit ng pananakot gamit ang nahak na larawan, pribadong usapan, o sensitibong impormasyon. Pinag-uutos din ng tagapamahala sa mga nire-recruit na mag-record ng video ng sarili habang ginagawa ito. Pagkatapos, maingat na ikinakalat ang mga video sa pro-Russian social media. Pinapalaganap nito ang maling ideya na ang mga Ukrainyano ay desperado, nadidismaya, at nagre-rebelde laban sa kanilang gobyerno. Ang propaganda na ito ay nilalayong manipulahin ang opinyon ng publiko
at hugasan ang utak ng mga madaling maapektuhang manonood gamit ang mga kwentong kapani-paniwala pero gawa-gawa lang. Ayon sa tagapagsalita ng SBU, mahigit 700 katao ang inaresto ng mga autoridad ng Ukraine noong 2024 dahil sa sabotahe, terorismo o pakikipagtulungan sa kalabang intelihensya. Nakababahala dahil maraming kabataang sinamantala dahil sa inosente at mahirap nilang kalagayan. Ang pinakabatang natukoy ng seguridad ng Ukraine ay isang 11 anyos na batang babae mula Odessa na nahikayat ng mga Ruso na gumawa ng labis sa kanyang pangunawa. Habang patuloy na abala ang Ukraine sa mga maliliit at hiwa-hiwalay na kilos ng paninira at panggugulo, may mas matinding plano na isinasagawa ang Federal Security Service. Noong Mayo 2024 nakapasok ang intelihensya ng Russia sa grupo ni Pangulong Vladimir Zelensky sa pagre-recruit ng mataas na opisyal ng militar ng Ukraine mula sa kanyang bodyguard. Detalye, inutusan siyang tukuyin ang isang tao sa pinagkakatiwalaang grupo ni Zelensky na posibleng mahikayat o mapilitang dukutin o patayin ang leader ng Ukraine. Ang sabuatan na ito ay naglalayong magdulot ng malaking pinsala hindi lang kay Zelensky, kundi pati sa mga pangunahing opisyal ng seguridad ng Ukraine. Maingat na pinlano ng mga nagsabuatan ang sabayang pag-atake gamit ang mga drone na may pampasabog at precision-guided missile para tamaan ang mga bahay ng pangunahing opisyal ng intelihensya ni Zelensky, ang hepe ng militar intelihensya at SBU ng Ukraine. Maingat na itinago sa Kyiv ang mga imbakan ng pampasabog, drone at sandata, handang gamitin anumang oras. Ang pag-ataking ito ay inihanda bilang regalo para sa inaugurasyon ni Vladimir Putin. Sa huli, nahuli ng kontra-intelihensiya ng Ukraine ang sabuatan ilang linggo bago ito mangyari. Ang Federal Security Service, sa kabila ng malalalim nitong yaman at walang humpay na mga taktika, ay humarap sa isang kalabang mas may kakayahan at mas determinado kaysa sa inaasahan nito. Ang Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine, mas kilala bilang SBU, itinatag mula sa mga natirang miyembro ng sangay ng KGB ng Ukraine noong panahon ng Soviet noong 1991. Mabilis na nag-evolve ang SBU sa paglipas ng mga dekada. Inilipat ang focus mula sa mahigpit na kontrol ng istilong Soviet patungo sa isang makabagong ahensya ng intelihensya. Namamayani sa kontra-espionage, cyber operations, at target na kontra-terorismo. Pagsapit ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022, ang SBU ay ganap ng naging isang mataas na profesional na serbisyo. Pinatibay ng karanasan mula sa mga taon ng pakikibaka laban sa agresyon ng Russia sa Crimea at Donbas. Di tulad ng Federal Security Service na para lang kay Putin at mga oligarko, ang SBU ay may malinaw na misyon: protektahan ang soberanya at estado ng Ukraine. Ang mga opisyal ay makabayan, ginagabayan hindi ng takot o gantimpala, kundi ng banta sa pag-iral ng Ukraine. Nang tumindi ang lihim na digmaan at asasinasyon ng Russia matapos ang pananakop, gumamit ang SBU ng mas sopistikadong paraan ng intelihensya at nagbuo ng network ng impormante sa mga teritoryong sinakop ng Russia. Ang kanilang kakayahan na pigilan ang mga sabotahe ng Russia, mga plano ng asasinasyon, at mga aktibidad ng espiya ay naging alamat sa loob ng mga lupon ng intelihensya. Malawak ding nakipagtulungan ang ahensya sa mga tagapayo ng NATO, CIA, at military intelligence. Pinino at pinahusay pa ang kanilang matitinding pamamaraan at kakayahan sa operasyon. Dahil sa malapit na pakikipag-ugnayan, nagkaroon ng access ang SBU sa makabagong intelihensya, pagsasanay, at estratehikong kaalaman. Kamakailan, sinabi ng SBU na napigilan nila ang 2 tangkang pagpatay kay Dmytro Gordon, isang kilalang mamamahayag at komentarista. Isa sa mga planong ito ay pinangunahan ng grupong pinamumunuan ng dating pro-Russian Ukrainian miyembro ng parlamento. Binalak ng grupo na maglagay ng bomba sa kotse ni Gordon o mag-missile strike sa bahay niya. Kasabay nito, may isa pang grupo ng mga mamamaslang na pinangakuan ng malaking halagang 40,000 ng mga Russian handler para patayin si Gordon sa pamamagitan ng pamamaril. Buti na lang, nahadlangan ng seguridad ng Ukraine ang mga grupo bago maisakatuparan ang plano. Ngunit ang totoo, hindi lang sundalo, opisyal ng intelihensya o politiko ang target ng Russia. Hinahabol nila kahit sino na hindi nagpapasaya kay Putin. Kahit pa mukhang walang banta ang papel niya. Nakakabahala, patuloy na dumarami at lumalala ang mga tangkang asasinasyon. Nitong Agosto lang, isang kasalukuyang miyembro ng parlamento ng Ukraine at dating tagapagsalita
ang brutal na pinatay sa labas ng kanyang bahay. Isa siya sa namuno sa mga pro-European na demonstrasyon noong 2000 at 13-2000 at 14 na nagpatalsik sa pro-Russian na Pangulo ng Ukraine na si Viktor Yanukovych. Ginamit ito ng Russia bilang dahilan para sakupin ang Crimean Peninsula at simulan ang unay lihim ngunit ngayoy lantaran ng pananakop sa Ukraine. Matagal na siyang bantay ng Russia bilang nasyonalista at matapang na kritiko ng Moscow. Noong Agosto 30, may lalaking nagkunwaring courier na lumapit sa kanya sa harap ng bahay sa Lviv. Inabot niya ang isang pakete at pagkatapos ay bumunot ng baril. Nagpaputok ng maraming beses. Bumagsak siya at namatay halos agad-agad. Tumakas ang salarin pero nahuli agad ng mga autoridad ng Ukraine. Maaaring magtaka ka kung bakit ginawa iyon ng mamamatay tao. Sabi ng mga otoridad, ang suspek sa pagpatay ay isang nagluluksaring ama. Nangako ang mga tagapamahala mula Russia na tutulong sa paghahanap ng labi ng anak niyang nawala sa laban sa silangang Ukraine. Ipinapakita nito kung paano sinasamantala ng Federal Security Service sa mapanlinlang na paraan, hindi lang ang desperasyon at kahirapan ng mga nare-recruit, kundi pati na rin ang kanilang pinakamalalim na dalamhati at personal na trahedya. Dinumog ng mga tao ang social media para maglabas ng damdamin at manawagan ng mabilis na aksyon mula sa SBU. Sa totoo lang, malaking papel ang ginampanan ng SBU sa katatagan ng Ukraine. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagawang makapanatili ng bansa laban sa walang humpay na agresyon ng Russia sa loob ng mahabang panahon. Dahil sinimulan ng Russia ang lihim na digmaan sa Ukraine, gumanti rin ang SBU at militar na intelihensya ng Ukraine sa parehong paraan. Simula 2000 at 22 mahigit, 150 pagtatangkang o matagumpay na pagpatay sa mga target ang naitala na kinasasangkutan ng parehong bansa. Gaya ng mga Ruso, nagsagawa rin ang mga Ukrainian agent ng drone attacks, sabotahe at malalim na pagsalakay sa kalaban. Ngunit nagawa nila ito ng mas tumpak, epektibo at mabisa. Hindi tulad ng madalas na magulo at minamadaling mga operasyon ng Russia, ang mga operasyon ng intelihensya ng Ukraine ay maingat na pinaplano, tinutukoy ang mga target at madalas na matagumpay, palaging nagdudulot ng malalaking pinsala sa makinarya ng digmaan ng Russia. Halimbawa, ang pambobomba ng kotse noong Agosto 2000 at 22 sa Moscow na pumatay kay Daria Dugina, anak ni Alexander Dugin, isang kilalang nasyonalista at mahalagang ideolohikal na tagapagdisenyo ng imperialistang ambisyon ng Russia. Si Dugina ay hayagang sumusuporta sa pananakop, aktibo sa pagsusulong ng digmaan at pro-Kremlin na propaganda sa Russian media. Ang pabigla niyang pagkamatay ay nagpagulat sa elite ng Russia na nagpapakita ng tumitinding kakayahan ng Ukraine na umatake sa loob ng Russia at targetin ang mga makapangyarihang propagandistang sibilyan na kaugnay sa digmaan ng Kremlin. Matapos ang asasinasyon, pansamantalang itinigil ng intelihensiya ng Ukraine ang mga lihim nitong pag-atake sa Russia, marahil upang iwasan ang negatibong reaksyon ng mga kanluraniing kaalyado na nag-aalala sa posibleng paglala ng sitwasyon. Matapos ang sunod-sunod na tangkang asasinasyon ng Russia, kabilang ang planong pagpatay sa isang kilalang estratehista militar ng Ukraine noong Enero 2000 at 23, mabilis na nawala ang pag-aatubili ng Ukraine. Lumakas muli ang operasyon ng Ukraine. Ngayon ay nakatuon na sa mas direktang target na militar at intelihensya imbes na sa media personalities. Mataas na opisyal ng Russia, espesyal na commander, kagamitang militar, at infrastruktura ng lohistika ay agad naging target ng Ukraine. Noong Mayo 2023, tinamaan ng drone ng Ukraine ang malaking imbakan ng gasolina sa Bryansk, malapit sa hangganan, at nawasak ang higit 40,000 toneladang supply ng gasolina. Ang armored units ng Russia ay nakapuwesto sa paligid ng Kharkiv at Donetsk. Nagdulot ang operasyon ng makapal na usok na kita mula sa malayo na nakasira sa lohistika ng Russia at pansamantalang huminto ang operasyon ng mga tangke at armored vehicles sa mahahalagang lugar. Pagkalipas lamang ng 2 buwan, noong Hulyo ng 2023, nakalusot ang mga drone ng Ukraine sa malalim na bahagi ng teritoryo ng Russia at nagsagawa ng eksaktong pag-atake na tumarget sa isang military railway junction malapit sa Belgorod. Ang pagkasira ng dipo ay nagdulot ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Winasak ang libu-libong bala ng artillerya at ilang tren na nagpabagal sa kakayahan ng Russia na umatake sa Kharkiv. Sa loob ng ilang linggo,
Pagsapit ng 2,000 at 24 nakapagsagawa na ang Ukraine ng 12-dosenang katulad na pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Russia, bawat isa ay mas matapang at mas mapanira kaysa sa nauna. Dahil sa sunod-sunod at matitinding pinsala ng mga operasyong ito, napilitang ituon ng mga ahensya ng intelihensiya ng Russia, kabilang ang Federal Security Service ang kanilang yaman sa pagtatanggol ng estratehikong ari-arian sa loob ng bansa, sa halip na magpatuloy sa agresibong operasyon laban sa Ukraine. Di nagtagal, lalo pang pinaigting ng Ukraine ang kanilang mga hakbang at nagsagawa ng sunod-sunod na high-profile na asasinasyon. Noong Disyembre 17, 2024 sa Moscow, sumabog ang isang electric scooter malapit sa kapehan at nagdulot ng pagkamatay si Lieutenant General Igor Karelinov at ang kanyang adjutant. Pinamunuan ni Karelinov ang puwersa ng depensa ng Russia laban sa nuclear, chemical at biolohikal na banta, espesyal na sangay ng militar ng Russia na naghahanda at nagpoprotekta sa tropa laban sa sandatang malawakang pagwasak. Pinamahalaan ng unit ang mga imbakan, nagsanay ng tauhan sa digmaang chemical, at nagbantay sa laboratoryong may mapanganib na materyales sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon sa mga ulat ng intelihensya at paratang ng Ukraine, personal na pinangasiwaan ni Karenidov ang lihim na paggamit ng mga chemical, kabilang ang riot control gas na may lason. Sa mga labanan sa unahan, bawal gamitin ang mga sangkap na ito sa labanan ayon sa Chemical Weapons Convention na nilagdaan ng Russia, na itala ng intelihensiya ng Ukraine at international na tagamasid ang maraming insidente ng mga sundalong Ukrainian na nagulat ng matinding sintomas sa paghinga, pagkabulag, at malubhang pinsala. Ayon sa mga palatandaan ng pagkakalantad sa chemical, lalo na malapit sa mga pinagtatalunang lugar sa Donbas at Zaporizhia, ang mga sample na nakolekta mula sa mga larangan ng labanan ay iniulat na naglalaman ng mga chemical na nakakairita na hinaluan ng nerve agents na idinisenyo upang pahinain at panghinaan ng loob ang mga tagapagtanggol ng Ukraine. Isang linggo ang nakalipas, binaril at napatay sa St. Petersburg si Inhinyero Mikhail Shatsky, na gumagawa ng guidance at targeting system para sa combat drone at precision-guided missile ng Russia. Malaki ang ambag ni Shatsky sa pagpapabuti ng katumpakan at pagiging maaasahan ng Shahid-type kamikaze drone ng Russia na ginagamit laban sa infrastruktura ng sibilyan sa Ukraine. Noong Abril 2000 at 25 isang car bomb ang pumatay. Isang mataas na ranggong defense engineer na kilala bilang Anton Zemin, dalubhasa sa hypersonic missile propulsion na mahalaga sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng Kinzhal missile ng Russia. Pati si Lieutenant General Yaroslav Moskalik, Deputy Head ng Operations at General Staff ng Russia, ay napatay gamit ang car bomb sa Moscow. At lahat ng ito ay ilan lamang sa napakaraming kahalintulad na operasyon. Pero nakuha mo na ang ideya. Mataas ang panganib, mataas din ang gantimpala sa mga pagpatay na ito. Pinipigil nila ang plano ng Russia at nagpapakita na walang ligtas na lugar sa loob ng Russia. Mas binibigyang diin na ngayon ng Ukraine ang paggamit ng drone at missile para atakihin ang mahahalagang infrastruktura sa loob ng Russia bukod sa target na asasinasyon. Noong Marso 2024, inatake ng mga drone ng Ukraine ang Ust-Luga Oil Export Terminal, pinakamalaki sa Baltic Sea ng Russia. Ang pasilidad na nag-e-export ng halos 2 milyong bariles ng krudong langis araw-araw ay labis na nasira. Kaya tumigil ang export ng langis ng mahigit 2 linggo. Ayon sa industriya, ang pagkaantala ay nagdulot ng pagkalugi na higit 12 bilyon. Noong Hunyo 2024, inatake ng naval drone ng Ukraine ang Primorsk Refinery Complex. Kayang iproseso ng pasilidad na ito ang 3,000 bariles ng krudong langis araw-araw. Matinding nasira ang mga kagamitan sa pag-refine dahil sa pag-atake. Tumigil ang produksyon ng halos 1 buwan at napilitan ang Rusya na ilihis ang pag-export ng langis sa mas mahina at madaling maapektuhang ruta. Tinatayang ng mga energy analyst na ang halaga ng iisang pag-ataking ito, kabilang ang gastos sa pagkukumpuni, pagkawala, produksyon, at pagkaantala sa lohistika, ay umabot sa humigit kumulang $850 milyon. Pinaka-nakakagulong operasyon ng Ukraine ay noong Agosto 2024 nang sabayang inatake ng missile at drone ang punong himpilan ng Black Sea Fleet ng Rusya at mga imbakan ng militar sa Sevastopol, Crimea. Nasira ang maraming barko,
matinding napinsala ang mga imbakan ng bala, at naparalisa ang mahahalagang infrastruktura ng utos at kontrol. Nawalan ang Rusya ng 2 bilyon sa kagamitang militar sa magdamag, kaya nabawasan ang operasyon ng hukbong dagat sa Black Sea at napilitan silang isuko ang mga kalamangan sa Ukraina. Ngayon, natagpuan ng Rusya ang sarili nito sa gipit na kalagayan, nawawalan ng bilyon-bilyong halaga sa isang lihim na digmaan na dati nilang pinamumunuan ng may kumpiyansa. Ang maruruming operasyon na pabor sa Moscow ay naging pabigat sa pagod ng yaman militar ni Putin. Ang aparatong paniktik ng Rusya ay mabilis na nawawalan ng mga operatiba, impluwensya at kredibilidad. Bawat kontra-atake ng Ukraine ay humihina sa imahe ng kapangyarihan at kontrol ni Putin. Dahil sa desperasyon at lalo pang pag-iisa, nagsimula na siyang mangulit para sa negosasyon. At umabot pa sa puntong hayagang nag-alok ng imbitasyon kina Zelensky at Pangulong Trump ng United States na pumunta sa Moscow.